Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain ni naman kahit mga unupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, Lapid, Lapid Fire, bang bang. Percy, Lapid, Lapid Fire. Ang tapang niya'y kakaiba, walang takot sa pagtira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar niyang talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, Lapid, Lapid Fire, bang bang. Percy, Lapid, Lapid Fire. Percy, Lapid, Lapid Fire, bang bang. Percy, Lapid. Huwag na huwag kang magkakamali, gumawa na masama, huwag kang tiwali. Ang Lapid Fire sa iyo ay nakabantay, bawat mong galaw, kinikilatis at hinihimay. Kay Percy Lapid, hindi ka ubra, kanyang ihahayag, mapagsamantala. Magnanakaw at mga walang budi, nagpapahirap sa bayan. Mga mapang-api, mayaman at sikat, artista, politiko, ikaw ay umayos kung ayaw mabisto sa Lapid Fire. Bawal ang abuso, lilitsinin ka ng buhay sa bawat komentaryo. Kay Percy Lapid ay pantay-pantay, walang silbi ang yaman sa buhay. Lahat tayo'y magkakapatid, pag-ibig sa bayan, ating tanging hatid. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito man ay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, Lapid, Lapid Fire, bang bang. 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 Magandang gabi po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid para po sa palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng hating gabi dito po sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Samantala sa bayan po tayong napapanood sa ating pong live streaming sa FB. Alas 10 po hanggang alas 12 tayo sa ating live streaming.
At sa mga nanonood ng ating palatuntunan, sa gawing kanan po ng ating live stream, meron po tayong chatroom. Maaring itype ang mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Siyempre po ang ating palatuntunan ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Kumusta po ang mga inutil? Mga nanonood sa atin. Dinedma daw po ng US Embassy ng Embahada ng Estados Unidos yung pong banta ni Teddy Boy Daldal Locsin Jr. na kanyang binabantaan o binababalaan yung pong Embahada ng Estados Unidos sa Maynila sa maaring maging consequences o resulta. Ang pahayag nito kamakailan na tumutukoy po sa Sabah bilang bahagi daw ng Malaysia. Kala mo mga nationalist ang mga damuho no po. Nationalist of China. Naghagis na po ng tuwalya si Ike Losada. Harry Roque. At umaming mga kaibigang lawa na tama yung pong mga eksperto ng University of the Philippines sa forecast nito tungkol sa coronavirus cases na maaring umabot sa 85,000 nitong katapusan ng July. Tugma po lumagpas na nga nilagpasan na yata natin yung China di ba? Sa China naman mapagkakatiwalaan mo ba yung balita ron? Siyempre, controlled ang media ng information. Yun ang gustong gawin dito sa Pilipinas, mga kaibigan. At hindi raw po tayo mga inutil bilang isang bansa, sabi po ng mga senador. Kung hindi inutil, walang silbi, incapacitated. At ika nga po, binanatan daw ng mga senador si Presidente Duterte, mga kaibigan, sa tinatawag na defeatist position, defeatist attitude. Yung wala na, inutil na. At alam nyo ba, sigurado hindi pa ibinabalita ng mga chismoso sa showbiz, mga chismosong bading, na merong 2 nagpositibo sa wawawin. Inay! Pag inimbitahan ako ni Willie dyan, di ako pupunta. Pag gines ako ni Willie, baka mahawa ako sa corona. Magkakapera ka nga, magkakakorona ka naman. Sara nyo na yan. Wawawin. May pandemic, wawawin ka ng wawawin. Mag-social media ka na lang. Magkakalat pa kayo ng virus dyan makinig kayo mga bading Abangan ninyo ito. Yung mga nagpositibo, 2 po sa wawawin. Nung 1 linggo pa pala ito, hindi nilalabas sa balita. Ewan natin bakit. Yung GMA, ayaw nyo ilabas yan? GMA 7? Ba't ayaw nyong ibalita yan? Hindi naman laban sa inchik yan Pwede nyong ibalita yan, di ba? Bueno, mga kaibigan, tayo po ay magsisimula na
lumalabas po, we are on our own na rito sa labanan sa coronavirus, mga kaibigan. Bahala na system. Hindi natin maintindihan kung bakit pataas ng pataas ang bilang nito pong kaso dito sa Pilipinas. Ang sabi, magbubukas naman daw yung ibang mga establishmento. Pinapayagan na raw na magbukas katulad ng internet cafe. Mga kaibigan, alam naman ninyo sa internet cafe, kulob yan di ba? At bukod sa kulob, talaga nagtatalsikan ng laway ng mga bata dyan pag naglaro nung ano ba tawag doon? Inilalaro nyo? Ha? Dota. Naku, anak ng mga kaibigan. Tapos pabubuksan mo. Ha? Walang lunas. Itong coronavirus, walang hakbang para makontrol itong coronavirus sa Pilipinas. Hindi natin maintindihan yan. Ano po? Yan ang mga sinasabing labag sa sentido komun Ngayon, ang sabi ho, na dito sa balita, hindi pinansin, binaliwala ng US Embassy dito sa Maynila, yung pong banta ni Foreign Secretary Teodoro Daldal Locsin Jr., mga kaibigan, na ang United States, akala mo may may panable, may leverage sa Amerika mga kaibigan kung makapagsalita tungkol daw sa sinabi ng embassy sa kanilang pahayag sa social media na maliraw na tinukoy ng US Embassy yung Sabah bilang bahagi ng Malaysia. Galing Para bang nationalist kung pakikinggan mo Akala mo ba nagmamahal sa bayan kasi meron daw kasaysayan ang Pilipinas sa Sabah base sa pagmamay-ari ng Sultan of Sulu na dati pong North Borneo. Pero ang gobyerno po wala namang ginawa dito simula pa nung pagkatapos sa panahon ni Marcos. Sabah is not in Malaysia, sabi po ni puro Daldal Locsin, puro hangin. Dapat vulcanizing ang pwesto nito mga kaibigan puro hangin sa katawan nito Sabah is not in Malaysia if you want to have anything to do with the Philippines. Yan. Sabi niya raw sa kanyang Twitter. Pero ang embassy po hindi pinansin ito. At yung sinasabi ni Locsin, yun po'y may kaugnayan sa isinyer ng US Embassy na balita mula sa US Agency for International Development o USAID. Ito, kala mo kung makapagsalita itong mga nasa administrasyon ngayon, lalo ito si Locsin, akala mo hindi nangungutang sa Amerika. Mga kaibigan pag pinag-usapan natin yung utang, may bago na namang di ba, utang. At saka alam nyo, pag may utang, may kondisyon, di ba? May mga kondisyon yan ano ba ang kapalit ng pag-utang mo? Alam nga namang pautangin kita, di ba? Nang walang kapalit. Ganun yan yun ang masama sa pag-utang ng Pilipinas sa China. Kakapiranggot yung nasasabing inutang sa China, konti mga kaibigan, pero lintik po ang ika nga po pagmamahal sa China, di ba? Ng administrasyon. Ang sabi dito, ito daw United States
USAID, ha? Yung ano tawag doon, yung US Agency for International Development, ha? Nag-donate, donasyon pala ito ng 500 hygiene kits to the DSWD servers Region 9 for use by returning Filipino repatriates from Sabah. Yun. Kaya pala nabanggitan Sabah dito, dahil sa itong donasyon para gamitin o magamit ng mga magsisiuwing Pilipino na ililikas mula sa Sabah, Malaysia, na dumating doon sa Zamboanga City at Bungaw, Tawi-Tawi. Mga kaibigan, pinakita yung mga litrato doon sa Twitter, doon sa social media. Sabi ni Locsin, you better edit that announcement. Dapat daw baguhin yung pahayag na yun if you know what's good for you. Ba? Kung alam mo ra kung anong mabuti para sa iyo, di ba? Pero ang US Embassy nga po, mabuti naman hindi na pinansin dahil sino pa ba papansin dito, mga kaibigan? Nagpapanggap kayong nationalist, makabayan. Nagpapahalaga kunyari sa kasaysayan ng Sabah at ng Pilipinas, hindi naman kayo nagsasalita tungkol sa China, di ba? At ipinagtatanggol nyo pa palagi yung China. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yan ang hirap sa mga mga nakapwesto ngayon. Nagpapanggap puro pagpapanggap na lang ang alam mga kaibigan. Magtataka pa ba tayo? Sinasabi niya yun daw kasaysayan ng kasi meron tayong di ba? Claim diyan sa Sabah. At kung matatandaan ninyo, itong si Locsin, hindi naman ngayon lang pinanganak ito sa gobyerno mga kaibigan Naging cabinet member din ito ni President Cory Aquino pero napatalsik din. Yan yung nanunulot nagpasulot sa mga media nung araw. Nung siya ang press secretary ng administrasyon ni Mrs. Cory Aquino. Ngayon, binabanggit mo yung Malaysia, yung Sabah. Na yan sa Pilipinas, meron tayong makasaysayang pag-angkin sa Sabah. Ba't hindi mo yan kinukwento? Di ba? Bakit hindi ka kumibo nung nandoon ka sa administrasyon ni Mrs. Cory Aquino? Kunyari lang yan yung sinasabi ninyo Katunayan, nung kamakailan, di ba, sinasabi natin bakit hindi kumikibo itong si Teddy Daldal Locsin, mga kaibigan, doon sa naging pahayag ng China. Ano sabi ng Chinese Embassy rito? Mga kaibigan, nung ambassador nila rito? Ano raw? Hindi raw sila papayag sa statement ng Pilipinas. O sa pagmamay-ari ng Pilipinas doon sa desisyon, base sa desisyon ng UNCLOS. Ba't wala kang sinabi tungkol doon? Hindi ba? Kunyari, nationalist ka, pinalilitaw mo, nagmamalasakit kayo sa bansang Pilipinas. Pero wala kang sinabi nung yung US Embassy official o Chinese Embassy official dito sa Pilipinas ang nagsalita laban sa Pilipinas. Di ba ang sabi ko pa nga, alin? Kung ako secretary ng Foreign Affairs, patatapong ko to pabalik sa China.
Ha? Padedeklara kong ano yan, persona ng grata dito sa Pilipinas yan. Di ba? Pare-recall ko yung appointment niyan dito sa Pilipinas. Kung talagang, ano kayo, makabayang kayo, nagpapanggap lang kayo eh. Pag sa Amerikano, dami niyong sinasabi. Pero ang salita nito, English ha. Si Teddy Boy Locsin. At kung pag-English ito, mga kaibigan, talagang kumakalabukob ang English niyan. Hindi ko nga lang maintindihan. Kasi malabo yung ano niyan, malabo magsalita yan, di ba? Hindi clear magsalita. Akala mo, Amerikano eh. Nagpapanggap na Amerikano pag nag-i-English, mga kaibigan. Oh, ano ka, nationalist ka na ba ngayon? Kailan pa ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga kaibigan, yung claim natin sa Sabah, matagal ng panahon yan, di ba? Si Marcos pa ang unang gumawa ng hakbang para mabawi natin yung Sabah. Ha? Mga kaibigan, para mapunta sa Pilipinas. Alam naman ninyong kasaysayan yan. Kung hindi nyo alam, tanong nyo sa mga magulang nyo. Baka natatandaan pa nila yung Jabida Massacre. Ang hirap dito kay Locsin, pagkasama siya sa isang administrasyon, pag baluktot din siya. Di ba Hunyango tawag sa ganon? Yung mga kamilyon, mga kaibigan, di ba? Mga Hunyango. Oh. Yung kasaysayan na yan, sa diplomasya yan, mga kaibigan, diplomatic. Binabanggit mo ngayon yan eh. Alam mong meron tensyon sa ano ito? South China Sea, di ba? Sa West Philippine Sea. Meron tensyon nangyayari dyan. Dalawa ang pinatatamaan mo. Amerika at saka yung Malaysia na kumakampi sa atin sa ating claim doon sa mga teritoryong gustong nakawin ng bansang China sa atin, mga kaibigan. Kaya nakita ninyo, ultimo yung mga natural resources sa dagat. Ha? Natatandaan nyo ba merong yung mga fossil na perlas? Ano ba tawag doon sa malaking kabibi na yun? Yung malalaki na ninanakaw ng China? Akalain ninyo eh. Pinag-utos ng kasalukuyang administrasyon yan sa kasalukuyang administrasyon. Na yan, pinagbabawal sa possession ng mga Pilipino. Ano tawag dyan? Clam? Ano? Yung malaking, ano na yan? Shell. Yung mga libu-libong taon ng edad, mga kaibigan. Sapagkat yan ay ginagamit ng China, hindi natin alam kung saan nila gagamitin yan. Ang dami niyan dito, mga kaibigan. Ano yan eh? Perlas yan eh. Pearl fossil eh, mga kaibigan eh. Pagka Pilipino, hindi mo pwedeng ibenta. Halimbawa, meron ka niyan. Hindi mo maibebenta yan. Ipahuhuli ka pa sa kwan eh. Sa otoridad eh. Pero ang China, ewan ko kung sino may utos niyan at kung bakit nila iniutos yan. Na yung mga pearl fossil na yan, mga kaibigan, meron ako ditong kapraso niyan eh. Nasaan na yung kapraso ko dyan? Napakalat-kalat dyan. Ha? Hindi, akin na. Pakikita ko lang dito sa mga nanonood sa atin para malaman nila. Diba? Ang lalaki niya, no? Meron akong kapraso niya, may nagbigay sa akin. Ganyan, kasing laki ng kamao. Ha? Ang dami daw niyan sa kung saan lugar. Ang bibigat ng timbang, ang lalaki. Mga kaibigan. Mga taklobo yan. Yung mga mangingisda natin, nakukuha nila yan nung araw pa eh. Hindi nga nila alam kung ano yan eh. Hindi nga nila naintindihan nung araw eh.
Kailan na lang yan dahil nagkaroon ng mga mga documentary, mga interview sa television, noon na lang nalaman, mga kaibigan, kung ano yung mga nakukuha lang ng mga mangingisda nung araw yan dito sa atin. Kaya tinatambak lang sa kanilang mga lote, sa kanilang mga bahay. Hindi nila lang kung ano talaga yon. Pero yun, mga giant pearls yun, natural pearl. Mga kaibigan, na dahil ang edad ng mga yan ay mga libo-libo na. Sipin mo, yan lang kayamanang malaki yan, pero ipinagbabawal yan na ilabas o ibenta ng mga Pilipino na nagmamay-ari niyan. Pero ang mga inchik ay ninanakaw yan dito at pinababayaan. Kaya nga ayaw pahawakan niya sa mga Pilipino ay para sa mga inchik yan. Siguro kabilang yan sa mga ipinagbabawal ng inchik na ipag-utos na ipatupad dito sa Pilipinas. Yun lamang mga mangingisda natin, di ba? Tinataboy nga yan lahat ng mga bagay na nasa teritoryo natin, hindi mo pwedeng galawin. Mga kaibigan. Sino nagpapatupad niyan? Ang gobyerno natin. Sino nagutos sa kanila niyan? Na ipatupad nila yan. Hindi ba ang China? Ngayon, yung claim sa Saba na yan, matagal na ho yan. Sana kinuwento ni Luxin ang kwento dyan. Para magmukha siyang tamulmol. Kasi napwesto siya kay Mrs. Cory Aquino, di ba? Yan ang mga sip-sip nung kay Cory. Kung gaano kasip-sip yan ngayon, kay Presidente Duterte, ganong klase pagsisip-sip niya kung inabot nyo kay Cory Aquino. Yan yung mga taong divisive yung mga pinaghahati ang bayan. Akala nila pagka naging napwesto sila, kung sino lang yung kumakampi sa kanila, doon lang sila merong pananagutan. Nakalimutan nila, ang pananagutan nila, kay bumoto sa iyo kay hindi, nananagot ka sa mga taong yan. May accountability ka sa lahat ng tao. Yan ang politikang gusto nila Mga kaibigan, hati-hati. Kaya sabi ko, tanga lang kayo kung hanggang ngayon, pumapayag pa kayo na maging bilanggo ng paniwala na dapat Marcos ka, Aquino ka lang. Hindi pwede yun, mga kaibigan. Kaya nahulog tayo sa idolatry. Di ba? Yung paghanga mo sa tao, nagiging sobra, nagiging Diyos na sila para sa iyo. Politika lang yan, mga kaibigan. Kaya hanggat hindi nagkakaisa ang mga Pilipino, walang mangyayari. Kahit anong paglaban ang gawin mo, wala. Unang-una, ang opinion dito binabaliwala. Bakit? Kasi nga hindi malakas. Paano magiging malakas ang opinion kung hati, wasak ang mga mamamayan? Pagdating sa politika, nagkakampihan, mga kaibigan. Hindi bali kung politika lang. Hindi. Ayaw nang umalis doon sa paniwala. Kung sino yung pinaniniwalaan nilang politiko, mga kaibigan. Kaya hindi nagiging malakas ang opinyon ng Pilipino kahit kailan. Hindi katulad sa ibang bansa, pagka nagsalita ang tao, nakikinig hindi pwedeng hindi makinig ang pamahalaan. Hindi pa nga nagsasalita ang tao, nakita na ninyo sa Japan, di ba? Halimbawa, tingnan niyo doon sa Japan konting alingas-ngas lang. Di ba yung isang politiko dyan nag-resign sa pwesto. Wala pa nga siyang
ni wala pa nga sinasabi kung ang akusasyon kasi sa kanya magkakaroon ng eleksyon, namumudmud siya ng ng milon. Alam niyo naman ang milon sa Japan, mahal yan eh. Dahil napakasarap ng milon sa Japan. At saka ng mga alimasag, mahal din ang alimasag dyan. Pala, yung official na yun, mayaman. Inakusahan siya sa isinulat na namimigay siya kasi bawal yun sa eleksyon, sa batas ng eleksyon nila. Sa atin man ang daming bawal dito, hindi naman napapatupad yun pag eleksyon Lahat ng pandaraya makikita mo sa eleksyon Pero lahat yun bawal ngayon, yung official na yun, di na niya inantay na magkaroon ng public opinion. Ganyan namang kadalasan sa Japan Wala pang public opinion. Bumababa na sa pwesto. Mga kaibigan. Di ba? Mga mga tauhan niyan. Malalapit kay Prime Minister Abe. Yan si Locsin nung araw. Naku, sobra makadila yan. Sa panahon ni Mrs. Cory Aquino. Pero napatalsik din yan, di ba? Dahil sa bastos. Mga kaibigan. Ngayon, sana ikwento niya yung istorya. Ayoko nang ako magkwento niyan kasi mas importanteng issue ngayon, magsama-sama ang mga Pilipino. Wala rin yan baliwala yan, banggitin mo yan, magtatalo lang tayo. Mauubos lang ang panahon natin sa kakukwento, sa katatalo, nang wala namang kawawaan, mga kaibigan. Makikipagtalo ka, kay Marcos, kay Cory Aquino, Marcos, ganyan. Ano mapapala natin dyan, mga kaibigan? Kaya tayo sinasakop na ng China Kasi puro tayo tanga. At lumabas naman yan sa isinagawang malawakang pandaigdigang pag-aaral. Ang mga Pilipino, mangmang, pagdating sa mga importanteng issue, hindi nauunawaan. Ang mas gusto pa nila, yung kanilang pagiging panatiko, yung bulag. Panatikong paniwala. Bulag na paniwala sa mga taong pinaniniwalaan nila kahit nagsasabi na siya'y inutil. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi nga ho natin mga kaibigan, yung pag-amin ni Presidente Duterte na siya inutil laban sa China, mga kaibigan, nagre-reflect yun sa lahat ng kanya mga kasama sa pamahalaan. Damay na sila ron. Lahat ng nasa gobyerno ngayon, puro kayo inutil. Presidente na yung nagsasabi, di ba? Bakit kayo inutil? Isipin mo, pwede pala yun. Inutil ang presidente. Ano ginawa nyo? Di ba? Anong gagawin ninyo? Nung sabihin, inutil na ang presidente laban sa China. Ito raw ang sabi ng mga mambabatas na senador. The Philippines is not inutil in asserting its sovereignty over the West Philippine Sea, even if President Duterte has admitted being helpless in checking China's maritime encroachment. Ang sabi na ito mga mambabatas daw, pinagtanggol pa Lumalabas dito, pinagtatanggol pa mga kaibigan. Umamin na nga Ano ba kayo, bingi? Kayo yung bingi. Kunyari, sila naman, galit. Kunyari lang yon. Pero pag binasa ninyo, mga kaibigan, double meaning sabi the lawmakers lamented Duterte's statement in his zona
that he was inutil in asserting the country's claim over the West Philippine Sea as he could not risk war with China, which has already built militarized artificial islands in Philippine waters. We are not inutil as a country. Ba? Bumirada na naman si Senator Lacson. We belong to the community of nations and we are all bound by the rule of law that is internationally recognized. There lies our strength, sabi ni Senator Lacson. Mga kaibigan, etc. Pati si Gordon o si Senator pro tempore Ralph Recto naman, sinabi niya na ang gobyerno dapat manatili yung posisyon na to strongly assert para igiit ang ating legal rights sa West Philippine Sea at ipagpatuloy itong paggiit diplomatically, mga kaibigan. Si Gordon naman, para daw sa kanya si President Duterte was raising China too much. Yan. Panginoon nila yan mga kaibigan. Ang hina naman ninyo makiramdam kasi. Ang problema itong mga kunyaring ito, tumututol, kunyari kumukontra. At kunyari, mga pinupuna yung sinabi ni Presidenteng siya'y inutil. Inutil na nga Diba? Tahasa na nga sinabi. At hindi pa rin kayo marunong magbasa ng pangyayari. Alam nyo ito. Itong sinasabi namin. Alam din namin na alam ninyong ang mga Pilipino, marami sa mga Pilipino ngayon, ang ika nga ay nababahala. At hindi na kailangan ninyong marinig yon. Sapagkat kayo ay mga opisyal ng gobyerno. Kayo'y mga mambabatas na naturingan. Nakagawa ba kayo ng anumang resolusyon man lang para kondinahin ang mga ginagawa ng China rito? Kung papansinin ninyo, itong mga senador, ganyan lang naman kayo. Wala namang mangyayari dyan sa sinasabi ninyo Ni hindi nga kayo makapaninindigan sa panig ng Pilipinas ang katunayan, hindi nyo ginagamit ang inyong mga kapangyarihan para pamunuan ang bansang Pilipinas, ang mga Pilipino na tumututol, mga kaibigan, sa pagsalakay sa ating kasarinlan. Wala naman kayong ginagawa Di ba kayo yung mga leader? Tumindig ba kayo? Yan ang problema ngayon sa Pilipinas. Walang namumuno pagdating sa issue ng China, laban sa China. Ba't hindi kayo tumindig? Hindi ba? Meron bang isa man lang sa inyo? Ito itatag natin ang isang samahan. Dyan lang sa Senado, wala kayo niyan Ito ang mga makabayang senador. Di ba? Na ano't anuman ang mangyari ay hindi kami papayag na basta-basta na lang gagawin sa atin yan ng China at hindi natin papayagan na magawa nila yan kahit inutil, umaming inutil ang presidente. Di ba? Meron ba nun? Meron ba maninindigan? Statement lang yung sinasabi ninyo, sa dyaryo lang yan. Pero, sabi nga, action speaks louder. Kahit magsalita ka pa araw-araw ng ganyan sa dyaryo, may mapapalaba Pilipinas dyan.
para hindi masakop ng China? Wala nga kayo di ba? Umiiwas nga kayo Yun lamang, ito lang. Ibig nyo sabihin, hindi nyo nakikita na nagpapatupad ng batas para sa mga Pilipinong uuwi dito galing sa Amerika. Kailangan ang passport nila, Philippine passport. At pagka hindi Philippine passport, hindi pa papasukin dito, hindi pwedeng magbiyahe papunta rito sa Pilipinas. Yan ba hindi nyo nakikita? Pero ang mga incheck, hindi nyo rin nakikita. Ano nangyari sa investigasyon ninyo sa Pastillas? Naipatigil ba ninyo yung visa upon arrival na ipinatupad sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon na nagbibigay ng karapatan sa mga inchik na yan na magsipasok dito ng walang visa at bibigyan pagdating sa airport? Ang dami na ninyong ginawang investigasyon. Kesyo Pogo, kesyo kung ano-ano, pero nagkaroon ba kayo ng resolution man lang para ipabawi yung katarantaduhang visa upon arrival para sa mga incheck? Nakapagpasa ba kayo ng resolusyon na yon? Nananawagan na bawiin? Ano lang yun? Department level lang yun, Department of Justice lang yun. Wala, di ba? Tapos ngayon kung makapagsalita to sila Luksin, itong mga senador, kasama kayo sa inutil Ayaw nyo lang aminin, inutil din kayo. Yun nga isa, umamin na, inutil siya Kayo, ayaw nyo pang umamin Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ewan ko kung anong drama itong kay Gordo naman. Sabi niya, I feel hurt. Ba, nasaktan daw siya. When he said that, nung sinabi raw yun ni Presidente Duterte, nasaktan daw siya na we don't have arms and all, but we don't have to go to war. We can still assert our rights. Tagal na sinasabi ni retired Associate Justice Antonio Carpio yan na ang ating paggiit sa kasarinlan ng Pilipinas ay hindi ibig sabihin naghahamon ka ng gera o sasaba ka sa gera. Ang katunayan, nagigiit din ng kanilang sovereignty ang Indonesia, ang Vietnam, mga kaibigan. Ang sabi pa nga ng Indonesia, di ba? There is no compromise. Or, ano yung tawag nila ron? Wala raw compromise dyan. Ibig sabihin, walang kapalit dyan. Kung ano yung paninindigan ng Indonesia na bawal kayo rito sa amin, bawal kayo sa amin. Walang negotiation. Hindi sila nagbubukas ng pinto. There is no room for negotiation. Sabi nga, pagdating sa sovereign rights ng Indonesia, mga kaibigan, laban sa inchik, ginera ba sila? Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, nakipaggera ba ang Indonesia at ang China ba dahil doon sa kanilang mga paninindigan sa hindi nila pagpayag sa gustong mangyari ng China sa pananakop ng China
pagnanakaw sa mga teritoryo, paglapastangan, pagdapurak sa kasarinlan ng mga bansa. Ginera ba sila ng China? Hindi naman. Eh ngayon, ginagaya nyo lang yan eh. Para maging bida kayo sa dyaryo. Oh. Mga kaibigan, yan po ang masama lumalabas para bang kung hindi pa sinabi ni Presidente Duterte na inutil na siya pagdating sa issue ng China, mga kaibigan, wala pala silang sasabihing iba. Kasi nga po, napakarami ng basihan para sila kumilos wala, nakikipagkamutang kasi sila ng likod Mangyayari ba yan kung hindi kayo pumayag? Hindi magagawa yan kung hindi kayo pumayag. Bakit? Kasi gusto nila makinabang din sila sa kasalukuyang administrasyon. Darating ang araw, tapos din kayo. Pati kayo, wala na dyan. Baka akala ninyo, isa sa inyo magiging Senate President. Nagkakamali kayo. Alam din namin yan. Takot kayo Di ba? Mga duwag kayo Ngayon, magsasalita kayo. Bukas, iba sasabihin ninyo. Pero, sa totoo, wala kayong ginawa. Hinayaan ninyo yan. Huwag niyo sabihin ang Senado ay walang papel pagdating sa pangangalaga ng proteksyon sa sovereign rights ng ating bansa. Napakalaki ng papel ninyo dyan. Hindi ba? Mga kaibigan, hindi namin alam kung nakikipagsabuatan kayo para makuha ninyo yung gusto nyo. Mga kaibigan, di ba? Ang tagal na, example na nga lang Sasabihin nyo, mga hakbang yung patungo sa ganap na pagsakop sa ating bansa. Alin yan? Kasama na yan, yung mga pagsasara ng ABS-CBN, yung pinapasok dito mga incheck, visa upon arrival. Sinasabi nga natin, simula nung ako'y magkamalay na inabot kong gobyerno, hindi nakakapasok dito. Si Marcos nga nakipagkaibigan din sa China yan Pero hanggang doon lang. Hindi niya pinapasok ang mga inchik dito na visa upon arrival. Mga kaibigan, ang trato sa China, kailangan silang kumuha ng visa. Kasi yung mga yan, hirap ang buhay sa komunistang bansa Wala silang kalayaan. Ang pag-aari nila kinukuha ng gobyerno. Di ba? Kaya nagsitakbuhan yung mga lumabang kay Mao Zedong, di ba, napunta sa Taiwan, di ba? Yan yung mga kumintang. Mga kaibigan. Ni Chiang Kai-shek. Ni General Chiang Kai-shek. Di ba yung mga incheck, pag nakalabas sa China, ayaw nang bumalik. Kahit naiwan na mga pamilya nila ron. Nakikipagsapalaran sa ibang bansa. At pagdating ng araw, tsaka na lamang nila ginagawa ng paraan na makapiling, makuha yung kanilang mga kamag-anak para makasama nila kung saan silang bansa napadpad. Ano ba dahilan ba't maraming inchik dito sa Binondo, yung mga Filipino-Chinese na ngayon? Yun ang dahilan Hindi ba? Ayaw nila sa China. Ngayon hanggang sa panahon na nitong nakaraang administrasyon, wala yan visa upon arrival. At sinasabi nga namin sa inyo, dahil matagal na tayo sa media, nagko-cover tayo nung araw dyan sa
Bureau of Immigration, panahon pa ni Miriam Santiago. Mga kaibigan, nung si Miriam, si Tita Miriam ang commissioner ng immigration nung araw. Alam na natin ang mga kalakaran dyan. Ang inchik nung araw, pag galing ka ng mainland China, kailangan mong secure ng visa sa Philippine Embassy or Consulate sa China. Hindi ka makakapase, di ba? At kung ikaw man ay mabigyan ng visa, mahigpit kasi nga komunistang bansa yan, unang-una. Hindi na babalik ang tao dyan. Yun din ang dahilan, di ba, kung bakit tayo mga Pilipino, hindi man tayo komunista, nire-require tayo na mag-secure ng visa sa maraming bansa. Bakit? Baka hindi ka na bumalik Di ba? Protection ng bansa yun. Inalis nila yung protection. Ano nangyari? Milyon-milyon ngayon ang inchik ditong nakapasok. At ang hindi natin alam, sila na rin na nagsabi, ito si Lacson, may mga People's Liberation Army. Ano yun? Yun yung mga intelligence ng inchik. Di ba? Yung mga pumatay dyan sa Makati, nahulihan ng ID, at ito rin ang natuklasang ginagawa ng mga nagsisipuntahan kunyari sa Amerika para mag-aral. O kaya, journalist kuno. Alam naman ninyo, ang journalist ng China, kontrolado nila yan. Mga kaibigan, inuutosan na maniktik sa mga bansa. Etong bansa natin pinakakawawa sa lahat ng tiniktikan. Hindi na nila kailangan tiktikan. Sinasabi na ng presidente, wala kaming kakayahan Sipin mo yon. Saan ka nakakita ng ganong leader sa buong mundo? Isinisiwalat ang security. Isinapanganib ang security ng sarili niyang bansa. Saan ka nakakita nun? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Kahit daw itong mga kaalyado ng administrasyon, binanatan daw si Presidente Duterte sa kanyang defeatist position. Yung defeatist attitude, alam naman ninyo yung defeatist attitude. Wala na tayong magagawa Wala ka nang gagawin pala Ba't nandiyan ka pa? Di ba? Nasabihin niyang siya'y inutil para imbes na ipagtanggol ang bansa, ang teritoryo ng ating bansa laban sa pagsalakay ng mga inchik. At nagbabala na lalo lamang tayong ibubuli ng China dahil sa kanyang sinabi na yan. Alam nyo, yun ang panganib Yung sinasabing tayo'y walang armas. Ba't mo sinasabi yun? Hindi ba yun kwan yun? National security yun. Manganganib ang bansa mo pag sinabi mo yun. Hindi ba? Ang Vietnam maliit na bansa. Nakita ninyo nung nakipaggera yan, di ba? Mga kaibigan, laking bansa ng gumera sa kanila. Amerika, natalo nila Hindi sila ganyan magsalita. Pero kaya nila tinalo ang Amerika, hindi dahil sa kulang sila sa armas, may armas sila. Hindi doon. Nanalo sila sa gera dahil ang marami sa kanila
ay nagmamahal sa kanilang bansa. Mga nationalist, ang mga Vietcong, mga kaibigan. Kaya sila nagtagumpay. Saan ka makakakita ng anumang grupo na hindi nagkakaisa magtatagumpay? Kaya natin hinihimok ang ating mga kababayan. Kasi yun lang ang pwede nating magawa. Wala tayong leader na tumitindig na sila ang dapat nagsasabi nitong ating sinasabi. Hindi ba? Sapagkat sila, sinumpaan nila yan eh. Tayo ba sumumpa dyan? Ito ba sinasabi natin eh, dahil sa tayo may sinumpaan? Wala tayong sinusumpaan. Wala tayong accountability. Pero ginagawa natin ito dahil sa mahal natin ang ating bansa. Sino magmamahal sa bansa natin? Yung incheck? Gagahasain tayo ng incheck. Hindi tayo mamahalin yan. Mga kaibigan, interesado yan sa kanilang pakinabang sa natural resources natin. Unang-una na, yung deposito ng langis natin. Yun nga malampay may sinasabi ba tong kasalukuyang administrasyon sa malampaya? Wala. Di ba pinagkakitaan na nila Gloria yan? Mga kaibigan, yan naman ngayon, yung ating natural resources dyan sa West Philippine Sea na inaangkin itong mga walang yang ito. Na ang masama, hindi baling mag-angkin yun eh. Ang masama, pumapayag ang ating mga pinuno sa gobyerno at sinasabing sila raw ay inutil. Pansamantala po tayong magpapaalam sa ating pong palatuntunan na napapakinggan sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Pero hindi pa ho tayo magpapaalam sa ating live streaming dahil hanggang alas 12 po tayo, o ang ating live streaming hanggang alas 12 po. Huwag po ninyong kalimutan sa mga nakikinig sa atin sa impilang DWBL, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel na Lapid Fire ni Percy Lapid. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.